الصلاة والسلام. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد المسيح مدينة بعثنا اللهم محمودا الحمد لله القائل في كتابه العزيز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا بقوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما أن لهم اجعل لنا إلها كما أن لهم آلهة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, narito na tayo sa ikalima ng Jumada Thani, taon 1446 ng Hijra. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na paabutin niya pa tayo sa buwan ng Ramadan. Ilang buwan na lamang ang natitira o nalalabi at abot na tayo sa buwan na iyon. Nawa ay pasapitin tayo, patawirin tayo ni Allah tungo doon nang walang anumang bahid dungis ng sakit ng ating mga puso at kasalanan at makuha natin at matamo ang lubos na kapatawaran ni Allah Ta'ala at ang kanyang mga biyaya. Allahumma amin. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa pambungad ng ating khutbah kanina, binanggit natin ang aya sa Suratul A'raf na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا بِقَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا أَنَّ لَهُمْ آلِهَةً. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang aming pinatawid ang Bani Israel. Ang Bani Israel, sila yung lahi na binigyan ni Allah ta'ala ng espesyal na atensyon. Pinili niya at hinirang niya. Kaya parating pinapaalala ni Allah sa Quran sa kanila kung ano ang ni'mah, ang biyaya at pagpapala ni Allah na nahihigit sila sa sino mang mga nilikha niya. At pagkatapos, sinisingil sila ni Allah Ta'ala kung paano ba silang nagpasalamat sa Kanya. Kaya't ginagawa ito ni Allah na example sa atin upang makapanalamin tayo kung ano ba ang naganap sa kanila, mga Bani Israel, na magpasa hanggang ngayon. Ang sumpa ni Allah Ta'ala ay nasa kanila hanggat hindi nila tanggapin ang huling propetang si Muhammad alayhi salatu wassalam. Dahil sa ganung paraan ay mapagtaubahan nila ang naging pagkakasala at aral na binago ng kanilang mga kanunuan bilang paglapastangan sa mga aral ng mga propetang nauna
sa Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, tunad ni Musa at ni Isa alayhi wassalam ajmain. Mga kapatid at magulang sa pananampalataya, nang pinaalam ito ni Allah sa atin ang kabutihan at kahigtan niya sa mga Bani Israel, sinabi niya, at nang aming tinawid ang Bani Israel sa dagat na wala na silang mapupuntahan, kung sila ay tatawid doon sa pamamagitan ng disyerto, maaabutan sila ni Firaun at ang kanyang mga sundalo. Kung sa kabila naman din ay maaabutan sila ng mga kalaban nila. Kaya ang ginawa nila ay nagtawakkal kay Allah Ta'ala. Ang ginawa ni Allah ay binigyan sila ng pabor. Ano ang pabor sa kanila na binigay? Ang bagay na inaakala nating imposible o nilang imposible, ginawang posible ni Allah sa kanila. Itinawid sila sa dagat na napaka-imposible, hindi maarok sa sentido kumo ng tao na kaya niyang tawirin yun. Subhanallah, isang napakalaking mu'jiza. Ang mu'jiza, milagro na nagpapatunay sa pagkapropeta ng isang propeta. Ito ang mu'jiza sa mga mu'jizat ni Musa alayhi salam. Nang sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay makakatawid, kanyang itinaas ang kanyang tungkod. Fafaraqna bihimul bahar. At ang ginawa ni Allah, hinati niya ang dagat at nakadaan ang Bani Israel sa gitna nito. Subhanallah. Ganoon na lamang magbigay ng pabor si Allah sa sino mang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Yan ang sinabi ni Allah, at kay Allah dapat magtiwala ang mga mananampalataya. Kung tunay kang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom, magtiwala ka sa Kanya. Doon lamang sa Kanya at hindi sa kahit ano-anumang tao. Minsan, bakit hindi nagaganap kung ano yung minimiti o hinahangad natin? Dito tayo, naging tulad tayo ng Bani Israel. Ano ang naging tulad sa Bani Israel? Kailangan nabaliktad. Imbis na doon muna tayo sa musabbib, humingi sa nagbibigay ng asbab, ang nangyari doon tayo sa asbab nagtitiwala. Bago tayo pumunta sa musabbib. Ang musabbib, si Allah. At ang sabab o asbab na ito ay mga bagay na nilikha niya lamang. Kaya bakit sobrang ating ta'alluq o pagka-dikit sa itong mga bagay na nilikha kaysa sa tagapaglikha? Yan ang nawala sa atin na mga mananampalataya. Ang rizq mo, ang biyaya mo, pagpapala mo, nandun yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit ang iisipin mo kaagad, hindi ako makakakain kung hindi ko gagawin ang haram na ito, kung hindi ko gagawin ang shirk na ito, o ang kufur na ito, maintindihan ni Allah. La, ang dapat na gawin ng isang mananampalataya, ang siguraduhin niya ang kanyang din, na hindi ito mapahamak, mapangalagaan, ng husto. At pagkatapos ay ipagkatiwala niya kay Allah ang mga asbab na kanyang ginawa, ang mga kadahilanan, paraan na sahiha, correct, na hindi siya makakabangga sa inutos ni Allah Ta'ala. Kaya sinabi ni Allah, فَأَتَوْا بِقَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. Pagkatapos nilang matawid, papunta na sila sa promised land sana. Inabutan nila ang isang kaum, isang bayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ya'kufun, sabi ni Imam al-Qurtubi, sa sinabi sa tafsir ni Qatada ibn Di'ama, sabi niya, ang ibig sabihin ng ya'kufun, i'tikaf ay lazima shay ay yamkuthu fihi ta'abbudan lihada. Ta'abbudan lahu. Nanatili sila, nakatagpo sila ng isang bayan na minimintin nilang sambahin ang mga ribulto. Nagdadasal sila doon.
Nainggit ang Bani Israel kasi nakita nila si Firaun at ang kanyang lipi na gano'n ang ginagawa. Great sila sa civilization, may mga pyramid sila't lahat, may mga alipin, libo-libo sila mismo Bani Israel laging alipin, na samantala tunay na Diyos ang sinasamba nila. Aba, dapat sana magkaroon kami ng hiniling nila kay Musa. Musa, gawan mo kami ng Diyos na kagaya ng Diyos-Diyosan nila. Subhanallah. Natakpan ang kanilang mga mata sa realidad na ang mga taong ito, noong pasintausog, diuhulan na sila sinallahu ta'ala, sila ay binigyan na, pinakasasa na ni Allah dito sa mundo, nang sa gayon ay wala na silang makuha sa kabilang buhay. Kaya ang sabi ni Allah sa atin, la yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannama wa bi'sal mihad. Sa surah Ali Imran, sinabi ni Allah, huwag kang magbalin lang sa yaman, posisyon, karangyaan ng mga hindi mananampalataya sa ibabang ng lupa na kinaakala nilang tagumpay na sila doon. Mata'ong kalil, ang yaman nila, karangyaan nila, posisyon nila sa mundo, kaligayahan nila, daglian lamang ito, na aliw sa kanila. Wa ma'wahum jahannam. Pero hanggat hindi sila yumakap sa tauhid, hanggat hindi sila naging Muslim kagaya mo, na nagsujud kay Allah Ta'ala lamang, hanggat doon sila sa ribulto nila, at mamatay sila doon, ang kanilang uuwian ay impyernong apoy na naglalagablab, wabi'sal masir, at napakasaklap na patutunguhan, napakasaklap na kinabukasan na future. Bakit natin kaiinggitan yun? Pero ang Bani Israel, sa kabila ng pagligtas ni Allah sa kanila, hindi sila marunong magpasalamat at magtumanaw ng utang na loob kay Allah. Bagkus sinabi nila, Musa, gawan mo kami ng Diyos-Diyosan ng ribulto gagaya ng meron itong mga taong ito. Subhanallah. Sinabi ni Allah, innakum qaumun tajhalun. Tunay na kayo ay bayan na mangmang sa katotohanan. Mangmang sa hak. At ang kamangmangan, sabi ng ating mga ulama, nahati sa dalawa. Jahlun basitun wa jahlun murakkabun. Isang tinatawag na kamangmangan na simple, talagang hindi mo alam. As in, wala talaga, zero sa iyo. Kaya ka nagtatanong. At kaya ka nagkamali doon kasi hindi mo talaga alam. Sure ball. Ang isa, yun ay mapapatawad ni Allah. Ang isa, jahlun murakkab. Sa kabila ng alam mo na, sa kabila ng mayroon ng resources para malaman, maarok mo na haram ito, pinagbabawal ito, shirk ito, kufur, bid'ah ito. Yun pa rin. Sige ka pa rin. Maksiya ito, sige ka pa rin. Jahlun murakkab, mahirap-hirap yan, mabigat-bigat na kasalanan. Sapagkat iyong kinokontra ng harap-harapan kung anong kautusan ni Allah Ta'ala, gaya ng ginawa ng Bani Israel. So itong aya po na ito, mga kapatid, sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagong-bago pang Muslim ang mga sahaba. Ibig sabihin, kahahango lamang nila, kahuhugot lamang sa shirk, sa kufar Quraysh. Nadaan sila, ayon sa pagkakaulat ni Abu Layth al-Waqidi, at ito ay nasa Sahih at-Tirmidhi, ni Imam at-Tirmidhi, ang hadith na ito ay sahih. Nadaan sila sa isang syajara, sa isang napakalaking puno sa Makkah, na kung tawagin ay Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Ibig sabihin, isang puno na nakasabit doon ang iba't ibang bagay at ang mga musyrikun ng Quraysh, sinasabit nila yung mga sandata nila doon. Mga espada nila, ano-ano pa, pana, shield, lahat. Dahil sa paniniwala ng mga Quraysh na kufar na nagbibigay ng baraka yung puno na yon. Nung nadaan ng mga sahaba, dahil bago pa sila sa Islam, sabi nila, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, gawan mo kami, ij'al lana dhata anwat, gawan mo kami ng tulad ng punong kahoy na ito, gaya ng sa mga Quraysh. Nung marinig ito ng Nabi, alayhi salatu wassalam, napasabi siya, napasigaw siya konti, Allahu Akbar. Innaha, sabi niya, lasunan o lasanan
Tunay na ito, ay mga yapak ng panggagaya. Kultum kama qala bani Israil, kama qalat banu Israil li Musa. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama anna lahum aliha. Binasa niya ang aya sa kanila. Tunay na dakila si Allah Ta'ala sa lahat. Ang sinasabi nyo ngayon ay gaya ng binanggit ng Bani Israel kay Musa sa kanyang kapanahunan. Ya Musa, gawan mo kami ng Diyos-Diyosan kagaya ng may Diyos-Diyosan ang mga taga-Ehipto at lahat ng kaum na ito. Subhanallah. Tunay na ito ay mga sunan, mga kapatid. Kaya sinabi ng Nabi sa huli ng hadith, latarkabunna sunana man qablakum. Tunay na inyong sasakyan din at susundan kung ano yung mga sasakyan ng mga naunang kaum sa inyo. Ibig sabihin nun, yung kanilang mga pamamaraan na kanilang sinunod o kanilang niyapak o kanilang nilakaran na pagsuway sa kanilang propeta at pagsuway sa kanilang batas na ibinabasa kanila. Tayo ngayon, ilan o hindi mabilang sa atin, lalo na sa season po na ito. Wal-iyadu billah. Masakit man, pero dapat nating i-address dahil kailangan nating magising sa katotohanan na ito. Nagagalit tayo sa mga Yahudi, pinapatay ang ating mga kapatid sa Palestine. Nagagalit tayo sa mga Nasraning, inaapi ang ating mga kapatid na Muslim, mga Buddhist doon sa pinapatay nila ang mga kamusliman doon sa Burma at lahat. Pero hindi natin tinignan sa ating mga sarili na ang naging idol natin ay mga musyrikon na yon. Sa tuwing darating ang ganitong season ng Disyembre ng Kapaskuhan, naiinggit tayo sa kasiyahan nila. Minsan ang mga anak natin dahil sa namulat sa ganitong mga environment o kalikasan, nagsasabi tayo, gawan mo kami ng ganong party na kagaya ng party nila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang duda na ito ay sunan. Ito ay kagaya ng pagkainggit sa panggagaya sa kanila, sa mga nauna sa atin na mga kaum, at kung paano silang bumagsak, ay para bang pinikit natin ang ating mga mata at ating sinaknuban ang ating mga tenga na okay lang na lumagapak tayo gaya ng paglagapak nila sa pagsuway nila sa kanilang mga propeta. Sa pagsuway nila sa Taura at sa Injil, sa pagsuway nila na iyon, para bang sinasabi ni natin, gaya ng pagsuway nila sa kanilang mga kitab at mga propeta, susuway din kami sa aming kitab at sa mga propeta. Na'tazzu bi islamina. Kinakailangan na tayo ng mga kamusliman maging marangal at kumuha tayo ng lakas sa ating pagkamuslim at sa identity na meron tayo. Huwag tayong nakikisali at nakikisayaw sa kanilang mga selebrasyon na pangagaman nila at nang nakakahiya pa sa lahat. Yung tayo mismong nakikita tayong nakakopya, nakahijab, na doon tayo nakikisali sa kanilang mga kapaskuhan o sa kanilang mga selebrasyon. Na samantala, sa hari raya natin mismo, hindi naman sila dumadalo dahil hindi azim, hindi yan malaki para sa kanila. Na samantala yung celebration ng katotohanan ng tauhid. Nasaan na si Muslim? Ano na lang ang natira sa ating pagka-Muslim? Si pangalan na lang ng Abdurrahman o ang pangalan na lang ng Abdullah o si Fatima o si Aisha. Pero ang gawain, tinata'zimu, dinadakila ang gawain ng mga kufar. Minsan pa wal'iyadu billah, naunguna pa tayo na magsaya sa kanilang mga season na katulad nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalaking warning na ito ng propeta sa atin, alayhi salatu wassalam, na dapat nating pagkunan ng aral at apply sa ating mga sarili. Na ito ay mga sunan, ito ay mga pamamaraan na dapat nating iwasan sapagkat hindi ito ang daan ng siratul mustaqim. Hindi ito ang daan ng landas ng mga kinasihan at biniyaan ni Allah Ta'ala. Bagkus ito ang landas ng mga nangaligaw at nakaangkin ng puot ni Allah, ang daan ng mga Yahudi at ng mga Nasrani. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillahi wa kafa.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga ummah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hindi tayo kailangan manggaya sa kanila sa pag-agama natin, sa relihiyon natin. Sapat, higit sa sapat, sapat na sapat, kumpleto ang ating relihiyon. Ang gagawin lamang natin, aralin natin at i-apply. At sundin kung anong sinasabi sa kitab at sa sunnah, sa unawa ng mga sahaba, tabi'in at atbaut tabi'in. Yun lang. Simple ang ating relihiyon. Hindi kinakailangan na kung sino ang malakas at sikat, ayun doon tayo susunod at doon tayo manggagaya. Abadan. Dahil kung ganoon, mangyayari sa atin ang gaya ng sinabi ni Ali radiyallahu ta'ala an. Sinabi niya, la takunu ka'im'a yattabi'una kulla na'iq. Huwag kayo ikang maging katulad ng mga gumagaya lamang. Kung sinong liig o ulo ang nakalitaw, yun ang kanilang gagayahin. Subhanallah, mayroon tayong kitab, mayroon tayong hadith, mayroon tayong pamamaraan ng mga salaful ummah. Doon tayo kinainggitan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Hindi dapat tayo ang manggaya sa kanila, bagkus gayahin nila kung ano ang akhlak natin at kung ano ang kadakilaan ng din na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang din na kay Allah Ta'ala ay walang iba kundi ang Islam na ito. Sa sala natin palang makikita, walang adhan ang mga Nasrani at ang mga Yahudi. Dito lamang sa umma ng Nabi alayhi salatu wassalam, kapag nananawagan sa sala, maririnig mo ang hayya ala sala, hayya ala falah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sa kanila wala kang maririnig na ganoon. Wala kang makikita na pagdarasan na kagaya nito. Sa kanila wala kang kung anong iisipin ng kanilang kaparian at lahat, yun doon sila gagaya. Kung bakit tayo manggagaya sa kanila? Bakit tayo maiinggit sa kasiyahan nila? Hindi ba ang higit na dapat nating ikapagdiwang at ipagbunyi ay nasa tauhid tayo? Hindi tayo sumasamba sa iba bukod kay Allah. Sa tuwing magkakasakit tayo, kay Allah tayo humihingi. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kapag ako'y nagkasakit kay Allah, ako hihingi ng kagalingan. Second na lamang yung mga gamot na inumin at lahat dahil doon ka kay Allah. Saan sila pupunta? Saan sila nakayatimad, nakatras lamang sa kung ano lang ang nakikita ng doktor? Hindi naman masamang magpa-doktor, pero dapat bago sa pagka-doktor, ipagkatiwala mo kay Allah Ta'ala ang lahat. Na ang doktor na yan ay sabab lamang. Ang problema pa sa atin ng mga kamusliman, gumagaya sa kanila, pupunta pa tayo sa albularyo para magpagamot. At sinasabi ng albularyo na mayroon daw siyang kaalaman sa gaib. Anong kaalaman sa gaib? Ang Allah ang siyang nakakaalam sa gaib. Alimul ghaibi wasyahada. La yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Sa suratul Jin, sinabi ni Allah, siyang nakakaalam sa mga hindi nakikita, sa mga future, sa kinabukasan, sa nakakubli, hindi natin alam, hindi natin nakikita. At sa shahada, sa nakikita natin, siyang hindi nakakatalastas nito. At hindi niya pinapaalam, pinapatuklas ang ghaib, maliban na lamang sa kanyang kinasihan. Maliban na lamang sa pinili niya. Sino? Sa mga propeta. Ngayon, propeta ba ang tao na yan kahit 1,000 times pa siyang mag-claim na Muslim? At lalapit ka sa kanya para ipatingin kung ano yung sino nagnakaw ng kuwan mo o saan nawala. Walang nakakaalam nito kundi si Allah. Ang manghuhulat, mangkukulam, wala silang alam niya na totoo. Bagkus kasinungalingan ng mga kapares nilang mga shayatin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo lamang ay tunay na magtitiwala kay Allah, ang umma na ito ng Muhammad alayhi salatu wassalam, tunay na magtatagumpay tayo sa bawat nating gagawin, sapagkat nandoon ang pagkasi ni Allah sa sino man na nagtitiwala sa Kanya. Ang problema sa atin lahat, titingin tayo, naging katulad tayo ng Yahudi at Nasrani, dito tayo titingin sa kung ano lang ang material na nandyan sa pabalat.
Tandaan ninyo ang mga nag-aangking matalinong mga propesor, mga doktor ng mga Yahudi at Nasrani. Ano pa mang title meron sila, bobo sila pagdating sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah sa Suratul An'am, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Alam nila kung ano lang ang balat kayo, ang pabalat ng mundo, ng buhay sa mundong ito. Pero pagdating sa kabilang buhay, sila ay tatanga-tanga sa mga bagay ng kabilang buhay. Sila ay nalingat walang kaalaman at mangmang at bobo patungkol sa kabilang buhay. Binigyan tayo ng kitab at ng sunnah. Huwag tayong tumulad sa kanila na mangmang sa kabilang buhay. Alam mo, kung gaano kabigat ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw, kung iiwanan mo ito, wala kang pinagkaiba sa kanila na walang iniisip na obligasyon kundi ang mundo lamang. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sala. Sinabi ng Nabi alayhi salatu wassalam, pagitan ng isang mananampalataya at pagitan ng kufur at ng shirk, pagitan ng mga Kristiyano at mga distansya natin sa kanilang boundaries ay ang pag-iwan ng sala. Kaya't sino man mag-iwan ng sala, parang tumulad na rin sa kalagayan nila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakaiwasan natin ang pakikilahok at pakikisali sa kanilang mga selebrasyon at marangal tayong ipagparangal natin sa ating mga sarili ang Islam, ang Tauhid at ang Sunnah ng Nabi alayhi salatu wassalam. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika faqala man azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ina ar-rashidin عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم جنبنا الكفر والشرك والبدع يا رب العالمين وأمتنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.